Conscience vote ang paiiralin umano ng dalawang partido sa Kamara sa botohan sa plenaryo para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang partido naman ng Pangulo, unanimous nila ang party staff. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Habang papalapit ang botohan sa plenaryo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, nagdedesisyon na ang mga partido at mga koalisyon sa Kamara kung ano ang kanilang magiging posisyon. Ang National Unity Party, conscience vote ang paiiralin. Ibig sabihin, hahayaan ng partido ang mga miyembrong magdesisyon ng walang pamimilit. Dahil ang impeachment anya ay isang constitutional process at hindi partisan exercise. Pero tiniyak ng NUP na anuman ang kahinatnan ng impeachment, patuloy silang susuporta sa Administrasyong Marcos. Conscience vote din ang paiirali ng Liberal Party sa Kamara. Napag-usapan na ho namin yan March 3. Nagkaroon ho ng meeting, yung what we call the LP House caucus. At ang naging consensus po doon, it should be conscience vote. Ang Partido Federal ng Pilipinas naman, na partido ng Pangulo, napag-usapan daw ang party stand sa isang hapunan kagabi. Unanimous daw silang 51 kongresista ng PFP rito. Nagkaroon po ba ng party stand ng PFP? Party stand ng PFP and we're basing it on what we see as evidence for probable cause. So kung may justification for that, that's what we're doing. PFP is the party of the president. So yun po yung ating So vote for the support. impeachment. For the impeachment, sir? Malalaman po natin yan sa pag-plenary na. Nang tanungin kung ilan ang mga boboto para i-impeach ang bise, sagot ng mga kongresistang nakausap namin. I think overwhelming na, sobrang na 120 yung magsabi na pipirma sila eh. Paano niyo po na-determine yung 120? Siyempre, may bulong-bulong sa halls of Congress, alam mo na. Opo. Estimation ng bawat party. So, meron yun. I think as we speak, we are looking at almost 200 already. House members who are signifying their intent to support the impeachment. Definitely more than the 1/3 required na yung 106. So, mahirap magsabi ng actual figures, pero definitely it will be more than the 1/3 requirement. Easily. I think the numbers are encouraging sa what I've been able to hear. Pero as House leadership po yan, totoo nga. So, iba natin naman. But more than 106, sir? Seems like po. Bago pa man magbotohan ang House Committee on Justice sa committee report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment, may mga ulat at online post na nagsasabing may mga kongresistang gustong bawiin ang kanilang pirma. Pinabulaanan nito ng House Committee on Justice. I don't know any Kong who is withdrawing his vote or signature from the determination of probable cause and even from our approval of committee report yesterday. So from my end, I deny that allegation that there are Kongs who are withdrawing their signatures. Isa si House Committee on Justice Vice Chair Jose Alvarez sa mga pinangalanang gustong bawiin ang pirma. Hindi raw niya binabawi ang kanyang boto pabor sa committee report pero mag-a-abstain daw siya sa botohan sa plenaryo dahil sa mga personal na dahilan. Wala naman akong pinirmahan doon sa committee report. Bumoto lang ako, taas lang ako ng kamay kasi yung proceeding lang yun para dalhin sa plenary. Hindi man yun confirming na si guilty na si Vice President Sara. Sa puna ni VP Duterte na bakit siguradong sigurado na ang ilang kongresista sa kahihinat na ng impeachment. I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, no, and considering the 53-0 and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary. I just do not want to speak about the possible number because I do not want to preempt the voting that will happen on whatever date the plenary will consider.
pinabulaanan ding pinipilit sila o sinusuhulan para bumoto pabor sa impeachment. Wala, actually. Wala. It is consensus building dahil alam po natin, ang hirap pa manakot at mag-ulat this time dahil pieces na nga po tayo. So, pinafocus po natin yung mga talagang issues ng bayan. So, hindi po namin na-feel na Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.